Isang maliit na batang babae ang tumawag sa 911 at sabi, gumagalaw ang tiyan ko. Pinaiyak ng katotohanan ng lahat. Bago tayo magkwento, mag-comment ka sa baba at sabihin kung saan ka nanonood. Ang orasan sa pader ng Maplewood Emergency Dispatch Center ay tahimik na tumitiktak, hindi naapektuhan ng mahinang tunog ng mga printer at bulong ng mga tao. Alas 10:43 ng umaga nang biglang pumailan lang ang headset ni Sarah Miller, na parang espada na pumuputol sa katahimikan. Umupo siya ng mas tuwid sa upuan, nakahanda na ang mga daliri niya sa keyboard. 911. Ano ang emergency mo? Tanong niya ng kalmado at malinaw. Matagal ang katahimikan, tapos may mahina, halos di marinig, matinis, takot na boses. Gumagalaw ang tiyan ko. Kumindat si Sarah. Nakapag-asikaso na siya ng daan-daang, baka libu-libong tawag sa loob ng 15 taon niya bilang dispatcher. Mga heart attack, aksidente sa sasakyan, pagnanakaw, away sa bahay, pero wala pa siyang naranasan na ganito. Lumapit siya sa mikropono. Pasensya na, pwede mo bang ulitin? Gumagalaw ang tiyan mo? Oo. Nanginig ang boses, patuloy itong gumagalaw sa loob. Nakatirik ang mga daliri ni Sarah sa ibabaw ng keyboard. Biro ba to? Hindi. May kakaiba sa tinig ng bata na nagsasabing totoo ito, totoong takot. Ano pangalan mo, sweetie? Nora. Mahina ang sagot. Hi, Nora. Ilang taon ka na? 6. Huminga ng malalim si Sarah habang nagtatype ng code sa system niya. Tinawag niya ang supervisor nang hindi tumitingin at pinanatili ang kalmado ng boses. Nasa ligtas ka bang lugar ngayon? Nasa banyo ako sa school. Yung malaking banyo sa tabi ng cafeteria. Kinurog ang puso ni Sarah. Nasasaktan ka ba, Nora? Hindi. Pero sa tingin ko, may something sa tiyan ko. Gumagalaw siya, minsan masakit. Dumaan sa isip ni Sarah ang isang pakiramdam na mas malalim. Siguro maternal instinct o yung kutob ng dispatcher na hindi palaging malakas o obvious ang panganib. Pinanatili niyang mahinahon ang boses. Tama ang ginawa mo na tumawag, mahal. Kukunin ko na ang tutulong sa'yo. Sige. Sige. Pwede kang manatili sa linya? Oo. May supervisor na nagpapadala ng mga pulis at paramedics sa Maplewood Elementary. Nananatili si Sarah kay Nora, pinag-uusapan ang kulay ng backpack niya, paborito niyang hayop, mga kuneho, at ang pangalan ng teddy bear niya, si Mr. Buttons, habang nagmamadali ang mga rumesponding tao sa buong bayan. Ilang block lang ang layo, pumasok lang si Principal Diana Wells sa faculty lounge nang dumating ang tawag. Hindi siya nag-atubili. Sumama sa kanya ang nurse habang tumatakbo, ang kanilang mga takong tumatapak sa linoleum, pababa sa koridor, papuntang banyo ng cafeteria. Tahimik ang eskwelahan, maliban sa malayong tunog ng mga naghahanda ng tanghalian. Pero sa sandaling iyon, nagbago ang hangin, puno ng enerhiya, puno ng inaasahan. Sa likod ng huling cubicle, nakita nila siya, si Nora. Nakayuko sa malamig na tile na sahig, niyayakap ang namamagang tiyan, maputla ang mga pisngi, malalaki, at basa ang mga mata. Tiyan ko, bulong niya, tumitingin pataas. Gumagalaw na naman. Ang nurse ay lumuhod sa tabi ng batang babae. Ang profesional niyang pagsasanay ay napalitan ng pagiging ina nang ilagay niya ang mahinahong kamay sa noo ni Nora. Pawisan at malamig ito. Ang isa pang kamay ng bata ay mahigpit na kumakapit sa kanyang tiyan na para bang sinusubukang pigilan ang isang gumagalaw sa loob niya. Medyo mainit ka, anak, bulong ng nurse. Sabi niya, saan ang sakit? Dahan-dahang kumurap si Nora, tinitigan ang paligid, pero minsan parang may pakpak ng paru-paro o mga maliliit na kamao sa loob. Napasigaw siya ng bahagya, masama ba yan? Mabilis na tumingin ang nurse kay Principal Wells, na tumango naman at lumabas sa pasilyo para tawagin ang papalapit na mga paramedic. Lakas ng sirena na parang tumitibok ang puso ang pumuno sa buong paaralan. Sumilip ang mga bata sa bintana ng mga silid-aralan. Bulong ng mga guro sa likod ng mga saradong pinto. Nang pumasok ang mga paramedic sa banyo, umatras si Nora,
naninigas ang maliit niyang katawan. Ang nangungunang EMT, isang binatang may mabait na mga mata at matatag na mga kamay, yumuko sa tabi niya. "Hi," sabi niya ng mahinahon. "Si Josh ako. Tutulungan ka namin, okay?" Hindi sumagot si Nora. Pumihit ang mga mata niya sa pintuan, sa stretcher, tapos balik sa nurse na parang naghahanap ng pahintulot para matakot. "Okay lang na matakot," sabi ni Josh, na parang binabasa ang iniisip niya. Bahagyang tumango si Nora. Inangat nila. Pinagkalinga niya siya ng may galing, niyakap siya gamit ang mainit na kumot. Hindi siya umiyak, hindi gumawa ng kahit anong tunog, pero bigla siyang umabot at hinawakan ang manggas ng nurse. "Papalagalin ba nila yung paggalaw?" tanong niya. "Gagawin namin ang lahat, mahal," sagot ni Josh. Habang hinihila siya sa mga pasilyo, tahimik na nanonood ang mga estudyante. Walang nagsalita, walang nagtawanan. Ang maputlang mukha ni Nora at ang paraan ng pagkakahawak niya sa tiyan na parang pinoprotektahan niya ito mula sa mundo ay nagdulot ng katahimikan sa kanilang mga puso. Hindi. Napansin ng isa ang luma at kupas na teddy bear na nahulog mula sa bag ni Nora nang matilamsik ito sa gurney. Dahan-dahan itong dumapo sa sahig, sa labas ng cafeteria at doon naiwan, nakalimutan muna, pero balak nitong bumalik sa kwento bilang simbolo ng mga bagay na napilitan niyang iwan. Sa labas, malamig at presko ang hangin ng taglagas. Ang mga dilaw at pulang dahon ay sumasayaw sa kalsada habang nagsasara ang mga pinto ng ambulansya at umaalingaw-ngaw ang sirena. Sa loob, nakahiga si Nora ng patagilid, nakatitig sa kisame. Hindi siya umiiyak, hindi. Hindi siya nagtatanong, tahimik lang. Minomonitor ni Josh ang mga vital signs niya habang bumibilis ang sasakyan sa mga kalye ng Maplewood na napapalibutan ng mga puno. May something sa batang babae na tuwang tumatak sa kanya, yung pagiging tahimik niya, yung pakiramdam na nag-iisa siya. "Nangyari na ba to dati?" tanong niya ng mahinahon. Hindi siya tumingin kay Josh, pero bahagyang tumango siya. "Matagal na to nagsimula," sabi niya. "Lumalalala pa." Nagkatinginan sina Josh at ng partner niya. Hindi man nagsalita si Josh, kitang-kita sa mga mata niya ang pag-aalala. May mali talaga dito. Matagal na talaga siyang mali. Naghihintay si Dr. Rebecca Chen sa emergency bay nung dumating ang ambulansya. Nakapusod ang kanyang maitim na buhok sa isang seryosong boon, may stethoscope na nakasabit sa leeg. Nang bumukas ang pinto, nakita niya yung maliit na katawan na nakahiga sa gurney, payat, matay sobrang laki. Para sa edad niya, nakatupi ang mga braso para protektahan yung lumalaking tiyan. Ramdam niya agad ang kaba sa dibdib. "Hi Nora," sabi niya, kalmado ang boses habang hinihila ng mga EMT yung bata papasok. "Ako si Dr. Chen, tutulungan ka namin, alamin kung anong nangyayari sa tiyan mo." "Sige." Hindi sumagot si Nora, pero sandaling tumingin siya sa pinanggalingan ng boses bago bumalik ang tingin sa kisame. Sa loob ng pediatric triage room, tahimik at maayos ang trabaho ng mga staff. Kinuha ang mga vital signs. Tinulungan ng isang nurse si Nora na magpalit ng hospital gown na may mga masayang duck print. Mukhang malaki ito sa kanya, kadalasan ganun nga. Binasa ni Dr. Chen ang mga paunang tala mula sa mga EMT. Sobrang payat, namamaga ang tiyan, walang palatandaan ng panlabas na pinsala. Hindi sumigaw o umiyak ang bata, nakatingin lang siya sa harap na para bang ang mundo ay isang bagay na dapat niyang lampasan. "Kailangan natin ng mga lab tests, imaging ng tiyan at full toxicology screen," sabi ni Dr. Chen sa kanyang team. "Tapusin niyo na rin ng tahimik sa nurse sa tabi niya at kontakin ang social services." Agad na pumunta si Officer James Parsons sa address na nakalista sa file ni Nora. School File 1487 Elmwood Lane. Ang bahay ay medyo nakatago mula sa kalsada, kalahating natatakpan. Mga damong ligaw na sobrang taas at isang lumubog na bakod na chain link. Nangangaliskis na ang pintura sa dingding. Bahagyang bumagsak ang porch sa isang sulok at nakabuka ang pinto ng mailbox na parang tamad na dila. 3 beses siyang kumatok. Walang sumagot.
Sa ika-4 na katok, dahan-dahang bumukas ang pinto mag-isa. "Ma'am," tawag niya. "Galing po sa pulis." "Hello?" Mahina ang boses na sumagot mula sa loob. "Panahon na ba para sa dyaryo?" Pumasok si Parson sa sala at agad siyang sinalubong ng amoy alikabok amag, may bahid ng pagkabulok. Bukas ang telebisyon sa pinakamataas na volume, may game show na ingay. Nakaupo ang matandang babae sa recliner, ang puting buhok niya ay nagkalat-kalat. Ang sweater niya iba ang kulay at nakabaliktad pa. "Ikaw ba si Beatrice Morgan?" Napikit siya at tumingin sa kanya. "Sino?" "Beatrice Morgan?" Ulit niya. "Dinadala sa ospital si apo mong si Nora ngayon. Kailangan nating pag-usapan ang kalagayan niya." Anak ni Elizabeth ang sagot ng babae habang tumatango. Nasa school siya. Kaya niya ang sarili niya. Almusal. Alam mo na, ang bait ng babae. Tumingin si Parson sa paligid ng kwarto. Nagkakalat ng mga lumang dyaryo, mga sulat na hindi pa nabubuksan, mga pinggan na may matigas na pagkain, mga bote ng gamot na kalat-kalat sa coffee table. Wala namang masama sa mga iyon, basta nakalimutan lang, pinabayaan. Sa kusina, may nakita siyang walang laman na kahon ng cereal at isang basag na tasa sa lababo. Sa ref, halos wala ng laman kundi mustasa, expired na gatas at isang garapon ng olives. Nang buksan niya ang cabinet sa banyo, nakita niya ang kinatatakutan niya. Mga gamot pangpawala ng sakit, pink na gamot sa tiyan para sa matatanda. Pampaluwag ng tiyan. May ilang paso na, karamihan bukas na. May malalabong, malagkit na mga fingerprint sa mga bote, yung tipo na nakita niya sa hawakan ng pintuan sa harap. Pagbalik sa ospital, nakaluhod si Nora sa kama, yakap-yakap ang tiyan. May nurse na nagdala ng tray ng crackers at juice, dahan-dahang inilapag. "Gusto mo bang kumain ng konti?" tanong niya. Hindi agad sumagot si Nora. Kinuha niya yung cracker at dahan-dahan itong iniikot sa mga daliri. "Masakit ba ang tiyan mo ngayon, mahal?" Tumango si Nora ng kaunti. Gumagalaw siya, lalo na kapag kumakain ako. Sinikap ng nurse na panatilihing neutral ang ekspresyon niya. "May nagbigay ba sa'yo ng gamot para dyan?" "Ako mismo ang kumuha," sabi ni Nora ng mahina. Mula sa kabinet. "Alam ko kung nasaan ang step stool." "Anong klase ng gamot?" "Yung pink na una, tapos yung puti." "Yung pink, parang candy ang lasa pero sumusunog, kaya sinubukan ko yung iba nung nagsimula yung mga parang paru-paro sa tiyan." Lumuhod ang nurse para magkapantay sila ng tingin ni Nora. "Ilan ang ininom mo?" "Ewan ko. Iba-iba ang araw, iba't ibang numero, minsan sobra pa nga. Gusto ko nang tumigil yung paglaki niya." Sa labas ng kwarto, nakatambay si Dr. Chen at si Daniel Thompson mula sa social services, nakatingin sa pamamagitan ng observation window. Si Nora, pinipilipit at inaayos ulit ang kumot sa kanyang kandungan na parang may ritmo. Para siyang nagpapakalma sa sarili, sabi ni Dr. Chen. "Nakita na niya yan dati." "May iba pa ba siyang pamilya?" tanong ni Daniel. "Nakalista siya na nasa kustodiya ng kanyang lola," sagot ni Dr. Chen. "Wala siyang ama, namatay ang ina niya sa aksidente sa sasakyan noong nakaraang taon." Dumating si Nora. Pumunta siya sa eskwelahan kinabukasan agad. Huminga ng malalim si Daniel. Walang nakapansin. "Baka naman napansin nila," sabi ni Dr. Chen. "Pero ganito ang mga bata tulad niya. Marunong silang magtago ng mabilis." Biglang may narinig silang yabag sa hallway. Lumapit ang isang babae na naka-purple cardigan at komportableng sapatos. Ang kanyang pilak na buhok ay maayos na nakatali at ang mukha niya ay may halong pag-aalala. "Ako si Ellie Graham," sabi niya. "Tinuruan ko si Nora noong kindergarten noong nakaraang taon. Narinig ko ang nangyari. Kailangan ng batang iyan ng may kakampi sa tabi niya." Nagulat si Daniel at lumingon. "Siyempre, ikaw ang unang bisita niya. Hindi niya pinapapasok kahit sino," sabi ni Ellie, bahagyang nanginginig ang boses. "Pero ramdam ko na may mali. Sobrang nagbago siya. Dati laging masayahin at madaldal. Pagdating ng tagsibol, halos hindi na siya nagsalita." Sa loob ng kwarto, kinikiskis ni Nora ang kumot niya, tapos tumingin sa bintana at nagkatinginan sila ni Ellie.
May bahagyang pagkilala sa mga mata niya, tapos may konting pag-asa na sumilay. Ang susi ng bahay ni Morgan ang lamig sa kamay ni Ellie Graham, habang nakatayo siya sa sirang-sirang kahoy na porch ng 1487 Elmwood Lane. Kumikirot ang hagdang kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa at may malamig na hangin na kumakaluskos sa mga damong sobrang taas na nakakapit sa rehas na parang tuyong mga daliri. Nakatayo si Officer Parsons sa tabi niya, nakalagay ang kamay sa kanyang sinturon habang pinagmamasdan ng bahay na may tahimik na pagsuway. Pumayag siya, sabi niya, tumuturo sa susi na hawak ni Ellie. Sabi niya, hindi ka pipigilan, hindi lang niya masyadong maalala. 5 minuto ang lumipas, tumango si Ellie. Parang nakapasok lang ako. Hindi naman Ellie, sabi niya, matatag ang boses pero hindi naman malupit. Rescue ito. Bumuka ang pinto ng may hilik. Madilim sa loob ng bahay. Nakasara ang mga kurtina, amoy luma at may amag. Ang alikabok ay lumulutang na parang mga multo sa mga liwanag na sumisilip sa pagitan ng mga tela. Dahan-dahan pumasok si Ellie. Pinagmamasdan ang tanawin na lalo lang nagpapasakit ng puso. Sa kaliwa, ang sala ay parang sementeryo ng mga alaala, mga nakapirming litrato ni Batang Beatrice, kasama ang isang batang-bata na tumatawa, si Elizabeth siguro, na nakaupo sa tabi ng mga tambak ng mga lumang dyaryo na unti-unting naninilaw. At mga sulat na hindi pa nabubuksan. Patuloy pa rin ang tunog ng TV, nagpapalabas ng isang lumang sitcom na walang nanonood. May tasa na may natuyong sabaw na nakalagay sa braso ng isang recliner. Sa kusina, puno ang lababo ng magkakahalong pinggan. May bukas na kahon ng cereal sa counter, katabi ng basag na ceramic na mangkok. Kinuha ito ni Ellie, may maliliit na kagat sa gilid. Parang may maliit na bibig na nagtangkang ngumunguya dahil sa inis o kalituhan. Binuksan niya ang refrigerator at sinalubong siya ng asim ng spoiled milk at mga condiments na lampas na sa expiration date. Buhay siya. Ganyan, bulong ni Ellie. Tumango si Parsons at inalagaan ang sarili niya hanggat kaya. Walang mainit na pagkain, walang malinis na damit, walang nagbabantay. Sa pasilyo, nakita nila ang banyo. Malagkit ang sahig. Ang salamin sa ibabaw ng lababo ay may mantsa ng dumi. Inabot ni Parsons para buksan ang medicine cabinet, pero matigas ang pinto dahil puno ito. Nang sa wakas ay bumukas. Bumagsak ang mga bote parang domino. Mga painkiller, antacid, laxative, pink na syrup at basag na plastik. Kalahating bote ng bitamina para sa bata. May ilan pa. Nakasabit ang mga label pero di mabasa. May ilan na napuno na ng higit sa isang beses. Tinitigan ni Ellie ang kalat. Siya lang ang umiinom ng mga to. Yumuko si Parsons at kinuha ang isang pamilyar na kahon. Maliwanag na pink at asul, kalahating durog. Isang home pregnancy test. Naku! Ang buntong hininga ni Ellie, tinakpan ang bibig niya ng kamay. Binuksan ni Parsons ang basurahan malapit doon. Mga punit na instruksyon na may mantsang parang krayola o tsokolate, nakalapag sa ibabaw ng mga tissue at mga walang lamang pambusog. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa katawan niya, sabi ni Ellie. Kaya hulaan niya, pero mali. Lumipat sila sa likod ng bahay, kung saan naroon ang kwarto ni Nora. Huminto si Ellie sa pintuan, nagulat. Hindi tulad ng ibang parte ng bahay, sobrang linis ng kwarto. Maayos ang kama, may matitibay na kanto. May isang estante sa pader na puno ng mga libro, may ilan galing sa library, at may ilan na halatang paulit-ulit ng binasa. Nakahanger ng maayos ang mga damit pang eskwela, nakaayos ayon sa kulay. Sa tabi ng kama, may basong tubig at katabi nito, 3 bote ng gamot na nakaayos na parang mga sundalo. Jesus, bulong ni Parsons. May routine siya. Kailangan talaga, sabi ni Ellie. Walang iba na may ganon. Lumuhod siya at binuksan ang pinakamababang drawer ng nightstand. Nandoon ang isang shoebox. Sa loob ng kahon, may granola bar, isang supot ng crackers, at isang nakatiklop na sulat na may nakasulat na, para lang kung sakaling magkasakit ulit ako, na parang sulat kamay ng bata. Sa ilalim ng kahon, may pambatang libro na bukas sa diagram ng digestive system.
May mga bilog na Crayola na naka-highlight sa tiyan, bituka, at mga salitang tulad ng pamamaga, asido, galaw. Sinusubukan niyang maintindihan, malumanay, na sabi ni Ellie. Sinusubukan niyang ayusin ang sarili niya. Umupo siya sa kama at nakita sa pagitan ng kutsyon at pader ang isang piraso ng papel. Nakalipat ito sa apat, may mantsa ng lapis, at may mga bahagyang pambura. Maingat niya itong binuksan. Mahal kong nanay sa langit, mas masakit na ang tiyan ko ngayon. Sinubukan ko na lahat ng pink at puting gamot at hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko sinabi kay Lola kasi iniisip niyang ikaw ako minsan tapos umiiyak siya. Sinusubukan kong maging matapang. Girl, pangako. Susubukan ko pa rin. Hindi ko hahayaang lumaki pa yan. Mahal kita. Pumikit si Nora Ellie, niyakap ang sulat sa dibdib niya saglit. Iba ang pakiramdam ng hangin sa kwarto, parang may karga, sagrado. Hindi lang ito kwarto ng bata. Parang battlefield ito, lugar kung saan naglaban ang inosente sa kalituhan, gutom, at pagkabigo. Lumabas si Parson sa hallway para bigyan si Ellie ng space. Nanatili siyang nakaupo, nanginginig ang mga kamay. Nagturo na siya ng daan-daang bata, may mga maingay, may mga tahimik. May ilang nagugutom sa atensyon, may ilan namang sobra-sobra nito. Pero hinding-hindi niya naranasan ang bigat ng katahimikan ng isang bata na ganito kabigat gaya ngayon. Tumayo na siya at tumingin sa paligid ng huli. Kinuha niya ang anatomy book, ang liham, at ang kahon ng crackers. Hindi kailangang iligtas si Nora, bulong niyang sabi sa sarili. Kailangan lang siyang mapansin. Bumalik si Parsons habang palabas siya ng kwarto. Ready ka na? Tumango si Ellie. Tara na. Lumabas sila. Ang huling sikat ng araw ng hapon, mainit na dumadampi sa lamig ng bigat sa puso. Dibdib ni Ellie. Sa likod nila, tahimik na nakatayo ang bahay, hindi alam ang nangyaring gulo sa loob ng mga pader nito. Pero hindi na lang basta bisita si Ellie sa mundo ni Nora. Malapit na siyang maging pinakamalakas na tagapagtanggol nito. Ang mga fluorescent light sa ospital ay nagbigay ng malamig at matatag na liwanag sa lahat, sa sahig, mga pader, mga pasyente. Sa kwarto 212, nakatagilid si Nora Lake, maliit at tahimik. Ang hospital gown niya ay maluwag na nakasabit sa payat niyang katawan. May mga electrode na nakakabit sa dibdib niya at may monitor na tuloy-tuloy ang beep sa tabi niya. Ang kanyang tiyan, kitang-kita pa rin ang pamamaga, umaangat at bumababa sa bawat mahina niyang hininga. Nakatalikod si Dr. Chen sa paa ng kama. Nakatawid ang mga braso, muling tinitingnan ang chart na para bang magbabago ang mga numero kapag tumagal siya sa pagtingin. Iba-ibang electrolyte imbalance, pamamaga ng bituka, palatandaan ng matagalang paggamit ng stimulant laxatives, pagkasira ng lining ng tiyan, isang 6 na taong gulang na katawan, na pagod na sa buwan-buwan na pagsisikap nitong magpagaling. Swerte na buhay pa siya, mahina ang sabi ng nurse sa tabi niya. Hindi, malumanay na sagot ni Dr. Chen, nakatuon pa rin ang mga mata kay Nora. Swerte siya't matatag. Nang sumunod na umaga, bumalik si Ellie sa ospital. Nakadala siya ng maliit na duffel bag na may malilinis na pajama, medyas, at isang luma ng kopya ng Goodnight Moon na dati niyang ginagamit sa classroom. Pagpasok niya sa kwarto, tumingin si Nora pero hindi nagsalita. Dahan-dahan na lumapit si Ellie, parang nilalapitan ang ibong may sugatang pakpak. May dinala akong mga gamit mo mula sa bahay, mahinahong sabi niya. Walang nakakatakot, mga damit lang at si Mr. Buttons. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Nora, si Ellie. Kinuha niya ang teddy bear sa kanyang bag. Medyo kupas na ang balahibo nito, kalahating punit ang tenga, pero hinawakan pa rin ito ni Nora nang nanginginig ang mga daliri. Akala ko nawala na siya, bulong niya. Naghihintay siya, sabi ni Ellie habang umuupo sa tabi ng kama. Parang ikaw. Sandaling nagkatahimik sila. Tapos tanong ni Nora, sa tingin mo, titigil na ba yung paggalaw ng tiyan ko? Pumasok si Dr. Chen nung hinahanap pa ni Ellie ang tamang sasabihin. Yun ang pinagtatrabahuhan namin, sabi niya, nang may init ng loob. Hi Nora, pwede ba akong umupo saglit sa tabi mo? Tumango si Nora.
Lumuhod si Dr. Chen sa tabi ng kama, kalmado at mahinahon ang tono niya pero hindi malamig. Tinitingnan namin yung mga litrato ng tiyan mo at nakipag-usap sa mga nurse. At sa tingin namin, ang tiyan mo ay sumasakit at gumagalaw dahil sa gamot na iniinom mo. Nalito ang katawan mo. Hindi na niya alam kung paano mag-digest ng tama. Hindi ko sinasadya na mali ito, sabi ni Nora ng mabilis. Mas mahigpit na hinawakan si Mr. Buttons. Gusto ko lang sana tumigil na itong lumaki. Alam ko, sabi ni Dr. Chen, at sinusubukan mo nga, ingat ka sa sarili mo. Ganyan ang ginagawa ng mga matapang na babae kapag walang ibang makakatulong. Tumitig si Nora sa kanya, hindi sigurado kung papuri ba iyon o sermonan. Ngumiti si Dr. Chen, pero simula ngayon, magkasundo tayo. Walang gamot kung walang kasama na matanda, ha? Dahan-dahang tumango si Nora. Sa labas ng kwarto, abala ang koridor ng ospital sa mga tahimik na gawain. Lumabas si Dr. Chen kasama si Ellie, maingat na isinara ang pinto sa likod nila. Gutom siya, oo, pero mas komplikado ang sitwasyon. Dr. Chen, sabi nila, yung halo-halong gamot na iniinom niya, painkillers, antacids, laxatives, sobra nang nakaapekto sa digestive system niya. Sisimulan namin siya sa banayad na treatment plan pero kailangan niya ng pangmatagalang pangangalaga. Napikit at nagkunot noo si Ellie at sa mental na aspeto, kalmado siya, nakikipagtulungan. Pero sanay na siyang itago ang sakit at kontrolin ang sarili. Hindi yan basta-basta nagbabago. Sa cafeteria, 2 nurse ang nagbulungan habang hawak ang kape. Narinig ko, inisip daw niya. Buntis daw siya. Hindi pwede. Yan ang narinig ko, namamaga ang tiyan niya at sabi niya gumagalaw daw. Ano pa ba ang iisipin mo? Nasaan ang mga magulang niya? Patay na ang nanay. Baliw ang lola. Diyos ko. Dito sa bayan, si Frank Cooper ay nagwawalis sa counter ng kanyang diner. Nang pumasok si Martha galing sa post office, ginugulo ang kanyang scarf. Narinig mo ba tungkol sa batang babae ng Morgan? Tanong niya habang umuupo sa kanyang usual na upuan. Napangangatwiran si Frank. Alin ba? Yung maliit? Si Nora, 6 na taong gulang, ay napunta sa ospital, galing tiyan niya ang gulo. Sabi nila, sinusubukan niyang alagaan ang sarili niya na parang matanda na siya. Makapaniwala ka ba nun? Huminto si Frank sa pagpunas. Hindi, sabi niya, na walang emosyon sa boses. Kapitbahay ng pinsan ko ay nurse. Sabi niya, marumi yung tinitirhan ng babae. Nagsisinting na si Lola. Kawawa talaga, wala siyang nagbabantay sa kanya. May nagsabi pa na akala niya may baby siya sa loob. Lumingon si Frank at bulong, mas mabuting magpakialam ang tao sa sarili nila. Pero pagkatapos ng huling customer, tumayo si Frank sa lababo, nakatitig sa loob. Wala. Naalala niya ang ibang batang babae, yung hindi naging masuwerteng makalabas agad. Nagkape siya at naupo sa likod na booth ng matagal, nag-iisa. Sa ospital naman, unang beses na nakaupo ng tuwid si Nora sa kama. May tray ng sopas at crackers sa harap niya. Kinuha niya ang kutsara, nagdadalawang isip, at tiningnan si Ellie. Kung kakain ako ng sobra, babalik ba yan? Tanong niya. Umiling si Ellie. Hindi, basta tama ang gamot mo at kumain ka ng tamang pagkain at tutulungan kita. Araw-araw. Mukhang naisip ni Nora ito. Pwede mo ba akong basahan habang kumakain ako? Nang tanong niya. Ngumiti si Ellie. Siyempre, binuksan niya ang Goodnight Moon at habang nagbabasa siya, dahan-dahan namang tinikman ni Nora ang kanyang unang kagat. Maliit, maingat, pero simula na yon. Hindi kailanman nagustuhan ni Ellie Graham ang mga ospital. Mula nung araw na tumayo siya sa isang ospital halos 3 taon na ang nakalipas, nakatitig sa walang buhay na katawan ng nag-iisang anak niya. Si Rebecca ay 29 na, isang guro tulad ng kanyang ina, isang pangarapin, isang manlalakbay, isang babae na may halakhak sa boses at napakaraming libro sa tabi ng kanyang kama. Isang maulang gabi ng Disyembre, huli siyang umalis sa paaralan. May lasing na driver na tumawid sa pulang ilaw. Nangyari ang lahat na parang malabo. Sirena, puting kumot, mga paumanhin mula sa mga surgeon na ginawa ang lahat ng makakaya nila. Mula noon, iniiwasan ni Ellie ang mga ospital kung kailan maaari. Pero ngayon,
Naroon siya muli sa ospital, nakaupo sa tabi ng batang, hindi naman kanya, nagbabasa ng pambatang libro na parang ito ang pinakakaraniwan sa mundo. Natulog na si Nora. Nakahiga na. Nakaipit si Mr. Button sa ilalim ng isang braso niya, ang maliliit niyang daliri nakahawak sa gilid ng kumot na parang siya lang ang nag-iisang nagtatali sa kanya para maging ligtas. Matagal siyang pinanood ni Ellie. Hindi niya alam kung kailan naghalo ang pagiging guro na nag-aalala at kung may iba pang nararamdaman siya. Siguro nang sinabi ni Nora, babalik ba yon kung sobra akong kakain? O baka naman nang mabasa ni Ellie ang sulat na nakita niya sa kahon ng sapatos sa bahay. Mahal kong nanay sa langit, sinusubukan kong maging matapang na babae. Yung linya na yon ang siyang bumasag ng malalim, nakabukas sa dibdib ni Ellie. Pero kasabay ng malasakit ay takot. 61 na siya. Matagal na niyang tapos ang pagiging magulang. At pagkatapos, mawala si Rebecca, nangako siyang hindi na muling bubuksan ng ganoon kalawak ang kanyang puso. Masyadong mahal ang kapalit ng sobrang pagmamahal. Pero heto siya ngayon. Lumabas siya ng kuwarto sa ospital at nakita si Daniel Thompson na nakaupo sa pasilyo, bukas ang laptop, may tablet ng mga form sa kanyang tuhod. Tumingala ang social worker nang lumapit siya. Hindi ako sigurado kung nandito ka pa, sabi niya. Nandito pa siya, sabi ni Ellie. Ako rin. Maingat na isinara ni Daniel ang kanyang laptop. Nagsimula na kami sa mga papeles para sa emergency foster care. Hindi na siya pwedeng bumalik sa lola niya. Na-diagnose na si Beatrice na may late-stage dementia. Mabilis ang paglala nito. Nag-cross ang mga braso ni Ellie. Wala na bang ibang pwedeng tumulong? Wala pa. May napag-uusapan tungkol sa isang malayong tiyo sa Ohio, pero wala pa kaming nakakausap. Wala ring kapatid si Nora, wala ring ama na nakalista, wala talagang legal na koneksyon. Nag-aatubili si Ellie. Anong mangyayari kung walang lalapit para tumulong? Mapupunta siya sa pansamantalang pag-aalaga, sa foster family, malamang sa ibang distrito. Naramdaman ni Ellie na may malamig na bumabalot sa kanyang tiyan. Kakaumpisa pa lang siyang magtiwala sa akin. Alam ko. Kakaumpisa pa lang siyang kumain ulit. Alam ko, mahinang sabi ni Daniel. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon gabi, pero alam na ni Ellie na hindi iyon totoo. Nang gabing iyon, pag uwi niya, umupo si Ellie sa gilid ng kama niya, tahimik na tahimik ang bahay. Hindi niya binuksan ang telebisyon. Walang musika, walang ilaw, maliban sa ilaw sa tabi ng kama niya. Nakatingin siya sa isang naka-frame na litrato ni Rebecca, nakangiti habang naka-grad cap, nakayakap ang mga braso sa balikat ng ina niya. Sasabihin mo sa akin na gawin ko to, di ba? Bulong niya. Sasabihin mong alam ko na ang sagot. Walang sumagot sa katahimikan. Tumayo siya, naglakad papunta sa guest room, yung kwarto na bakante, mula nung umalis si Rebecca papuntang kolehiyo at hindi na talaga bumalik. Nananatiling maayos, nakapinta pa rin sa malambot na dilaw at mapusyaw na berde. May mga libro sa estante. May nakatiklop na kumot. Sa paanan ng kama, may mesa sa ilalim ng bintana na natutuklap ng alikabok. Binuksan ni Ellie ang bintana. Pumapasok ang malamig na hangin ng taglagas. Sandali niyang inisip ang boses ni Nora habang nagbabasa ng malakas. Ang mga paa ay nakasabit sa ilalim ng mesa at ang banayad na kalansing ng mga lapis. Hindi siya natakot sa imaheng iyon. Sa halip, sumakit ang kanyang puso. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital, dala ang maliit na shopping bag. Nasa loob nito ang isang set ng flannel na piyama, kulay asul na malalangit, na may maliliit na bituin na nakakalat sa tela, at isang spiral-bound na kuwaderno. Isang lapis na may tape sa harap. Para sa mga iniisip mo, sabi niya kay Nora. O kaya mga doodle o tanong na ayaw mong sabihin ng malakas. Dahan-dahang hinipo ni Nora ang pabalat na may paggalang. Pwede ba akong magsulat ng liham para sa nanay ko dito? Siyempre naman. Nasa kalagitnaan pa lang sila ng applesauce nang tiningnan ni Nora si Ellie at tanungin, kailangan ko na bang manirahan sa mga estranghero ngayon? Ang tanong ay sinabi ng simple lang, parang normal lang, kaya talagang sumakit ang dibdib ni Ellie.
Hindi, sagot niya. May humahawak na tinig. Hindi kung kaya kong pigilan. Mamaya ng araw na iyon, nakatagpo siya ni Daniel sa ang kantina ng ospital. May hawak siyang folder. Sigurado ka ba? Tanong niya. Hindi biro ang foster care. Sagot ni Ellie. Hindi ko naman hinihiling na magpakailanman. Ngayon lang, habang kailangan niya ako. Matagal siyang tinignan ni Daniel. Tapos, iniabot niya ang isang panulat. Mababa na ang araw sa Maplewood nang bumalik si Ellie sa 1487 Elmwood Lane. Hawak na ulit ang susi. Ngayong mag-isa na siya. Inalok siya ni Officer Parsons na samahan siya pero tumanggi siya. May mga lugar kasi na kailangang tahimik para maintindihan at may mga katotohanan na kailangang harapin ng walang saksi. Mas mabigat ang pakiramdam ng bahay kaysa dati. Amoy lumang dyaryo at nakakalimutang hapunan ang bumabalot sa hangin na para bang babala. Pumasok si Ellie at isinara ang pinto sa likod niya. Isinara ang sarili kasama ng mga alingawngaw. Tumayo siya sa sala ng matagal, pinapahintulutang mag-adjust ang mga mata niya. Pareho pa rin ang kalat. Mga magasin na nakatambak sa tabi ng mga hindi pa nababayarang bayarin, isang nalulumbay na sopa na may kumot at mga mumo. Pero ngayon, hindi na ito mukhang pabaya lang. Parang time capsule talaga. Parang isang pamilya na na-freeze sa mismong sandali na bumagsak yung bahay nila. Dahan-dahan lumakad si Ellie sa loob ng bahay, hindi dahil nagdadalawang isip siya, kundi dahil nire-respeto niya yung lugar. Hindi siya nandito para maglinis. Nandito siya para tumingin. Nagsimula siya sa kusina kung saan may lumang kalendaryo na nagpapakita pa rin ng buwan ng Pebrero, kahit na ngayon ay Oktubre na. Sa pinto ng ref, isang magnet lang ang humahawak ng papel na may malalaki at nanginginig na sulat kamay. Schedule ni Nora. Almusal 7, school ate, gamot kung masakit, fish food Miyerkules, yung magnet, hugis bituin. Nilunok ni Ellie nang mahirap at maingat na inalis ang papel, sa kanya ito tinupi at inilagay sa bag niya. Nagpatuloy siya papunta sa maliit na pantry at nakita ang kakaunting natira sa mga pagkain ni Nora. 2 lata ng sopas, kalahating kahon ng crackers, at isang hindi pa nabubuksang bote ng multivitamins. Malapit doon, may plastic na step stool na parang tapat na kasama na medyo kupas na sa gilid. Ang medicine cabinet sa banyo ay halos ganun pa rin, kalat na nakatago sa likod ng salamin na pinto. Pero ngayon, napansin ni Ellie ang isang bagay na hindi niya napansin dati. Sa pinakailalim ng nasa itaas na estante ang isang composition notebook. Itim at puti ang cover nito, may mantsa at kulubot. Kinuha ito ni Ellie at binuksan. Sa loob, punong-puno ng magulong mga guhit, mga kalat-kalat na drawing ng tiyan, mga tableta, at paikot-ikot na linya na nagpapakita ng galaw. May diagram na may label na sa loob ko na maraming beses na pinalibutan. Nag-scroll pa siya at nakita ang mga payak na tala. Lunes pink, 2 kutsara, masakit pa rin. Martes puting tableta, 3, kaunting galaw. Biyernes 5, puti. Masamang panaginip, laktawan ng linggo, lumaki ang tiyan. Napahinto ang hininga ni Ellie. Hindi ito simpleng pagguhit lang. Ito ay pagsasagawa ng sariling gamot. Si Nora ay nagtatala ng sarili niyang paggamot na parang batang doktor, hinuhulaan, inaayos at nagdurusa. Sa ilalim ng isang pahina, sa nanginginig na mga letra, nakasulat, "Ayokong maging halimaw, ayokong maging masamang babae." Maingat na isinara ni Ellie ang kwaderno para bang mababasag ito sa kanyang mga kamay. Lumipat siya sa tabi ng kwarto ni Nora. Bahagyang umingay ang pinto nang pumasok siya at muli napansin niya ang malaking pagkakaiba. Malinis na malinis ang kwarto. Maayos ang kama na parang sa ospital. May maliit na estante ng mga libro. Nakaayos ng paalpabeto ang sulok. May nakadikit na isang drawing sa ibabaw ng headboard. Isang stick figure na batang babae ang hawak kamay ng mas matangkad na babae. Pareho silang may mga speech bubble. Ang maliit na babae ang nagsabi, "Natakot ako." Sumagot ang matangkad, "Nakikita kita."
Tumawid si Ellie sa kwarto at binuksan ang drawer ng mesa. Sa loob ay may mga kalat-kalat na papel, mga pinuting lapis, at isang nakatiklop na liham na may maingat na sulat. Para sa langit mula kay Nora, nag-atubili siya, tapos binuksan ito. Mahal kong nanay, gumagalaw na naman ang tiyan ko, at hindi ko alam bakit. Ginawa ko ang pink. Paracetamol lang tulad nung dati. Medyo nakatulong dati, pero ngayon masakit na. Parang nasira na ako. Hindi na ako palaging nakikilala ni Lola. Sinabi pa niya na si Elizabeth daw ako. Pero hindi ako yun. Sa tingin ko, may sakit din siya. Sinusubukan kong maging mabait. Pinapakain ko si Gilbert, ginagawa ko ang homework ko, at hindi ako umiiyak kahit maingay. Miss na kita. Sana makuha mo ako. Ayokong may masamang mangyari. Hindi na ako iinom ng sobra-sobrang gamot. Pangako, ayokong lumala pa ito. Love, Nora. Nangangatog ang mga daliri ni Ellie nang ibinaba niya ang sulat. Tumingin siya sa fish bowl na may goldfish na nakalagay sa dresser. Madumi ang tubig at si Gilbert ay nakalutang malapit sa ibabaw. Parang walang gana pero buhay pa. Inabot ni Ellie ang bowl at marahang tinapik ang salamin. Bahagyang inalog ng isda ang buntot niya. Alam ko ang pakiramdam, bulong niya. Kumuha siya ng malinis na lalagyan sa kusina, maingat na nilabhan at inilipat si Gilbert sa malinis na tubig. Inilagay niya ito sa tabi ng bintana kung saan may sikat ng araw na bahagyang sumisilay sa dingding. Sa hallway, huminto siya sa pader kung saan nakasabit ang mga litrato. Karamihan doon ay kay Elizabeth. Ang nanay ni Nora, sa iba't ibang edad, hinihipa ng kandila sa kaarawan habang may hawak na ribbon sa science fair, nakatayo naka-cap at gown. Isang litrato ang talagang napansin ni Ellie. Si Elizabeth bilang teenager, nakatayo sa tabi ng mas batang bersyon ni Ellie noong school photo day. Nakayakap si Ellie sa balikat niya. Isang nakalimutang estudyante, isang nakalimutang bahay, isang nakalimutang bata. Hanggang ngayon, bumalik si Ellie sa kwarto ni Nora at kinuha ang composition book, ang sulat, ang schedule mula sa ref, at ang larawan sa ibabaw ng kama. Tapos, maingat niyang inayos ulit ang kama, pinalambot ang mga unan, at inilagay si Mr. Buttons sa gitna. Hindi ako nandito para iligtas ka, bulong niya sa tahimik na hangin. Nandito ako para manatili. Nang lumabas siya, nagbago na ang langit mula hapon patungong dapit hapon. Humina ang hangin, hinihila ang mga gilid ng kanyang Amerikana. Bumalik siya ng tingin sa bahay. Madilim ang mga bintana, at ang mga pader nito ay may dalang mabibigat na sikreto. Pero hindi siya aalis na may bit-bit na guilt. Aalis siya na layunin. Sanay na si Nora sa tahimik at sterile na tunog ng mga pasilyo ng ospital. Ngumiti ang mga nurse kapag sila'y nagkadaan. Kasama ni Ellie sa paglakad, hindi na uuna sa kanya at hindi na parang sumisikip sa kanya ang mga pader. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi sumakit ang tiyan niya. Ngunit nawasak ang payak na katahimikan nang may isang matangkad na lalaki na naka-charcoal na suit ang bumaba sa elevator. Ang matalim niyang mga mukha ay naging formal pero halatang pilit ng ngiti. Miss Morgan, sabi niya, nilalapitan si Ellie. Lumiko si Ellie. Oo, ako si Rick Danvers, abogado ng pamilya para sa ari-arian ni Elizabeth Morgan. Sa tingin ko kailangan nating mag-usap. Kusang lumapit si Nora kay Ellie, mahigpit na hawak si Ginoong Buttons sa ilalim ng kanyang braso. May kakaibang aura ang lalaki, parang matalim na kutsilyo na nakatago sa mga kubyertos. Hindi ko alam na may abogado ang estate, maingat na sagot ni Ellie. At bakit ka nandito? Hindi kumilos ang ngiti ni Rick. Dahil ang kliyente ko, si Ginoong Thomas Morgan, ang tunay na ama ni Nora, ay opisyal na nagsumait ng petisyon para sa kustudiya. Tumingin si Ellie kay Thomas, kumurap ng isang beses. Thomas Morgan, pag-ulit niya. Hindi niya kailanman tumigil siya sa pagsasalita. Iniling ni Rick ang ulo niya. Tama ka. Hindi pa niya nagamit ang kanyang karapatan bilang magulang bago ngayon. Pero dahil sa mga nangyaring may kinalaman kay Miss Beatrice, ang demensya ni Morgan at ang emergency medical ng bata, naniniwala siyang tama na para siyang pumasok sa eksena.
Kusang hinawakan ni Ellie ang kamay ni Nora. Balikat. Hindi pa na nga niya kilala siya. Lalo pang dahilan para mabilis na kumilos ang korte, sabi ni Rick. Maghahain kami ng emergency motion para sa kustodiya bago matapos ang linggo. Emergency? Pang-aasar ang sabi ni Ellie. Ayos na siya ngayon, gumagaling na. Bakit pa kailangang guluhin yan? Tumigas ang mukha ni Rick. Kasi si Miss Graham, si Ginoong Morgan ang ama niya. Importante yan. Ang mga salitang iyon ay parang banta. Mamaya, sa kwarto ni Nora sa ospital, nakaupo si Ellie sa gilid ng kama. Mahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay sa kanyang kandungan. Nakabalik na si Nora. Parang pinipinturahan lang na wala nang nangyari para maging totoo. Sino ba yang lalaki? Tanong ni Nora sa wakas. Huminga ng malalim si Ellie. Isang abogado. Sabi niya, gusto kang makita ng tatay mo. Tatay ko? Nakakunot noo si Nora. Hindi kailanman pinag-uusapan ni Lola siya. Tumango si Ellie. Hindi ko rin siya kilala, sweetheart. Pero aayusin natin to. Pero ayokong sumama sa taong hindi ko kilala. Nanginig na ang boses niya. Nawasak ang pekeng kalmadong ipinapakita. Hindi ka sasama, bulong ni Ellie. Pangako ko sa'yo, hindi ka sasama. Pero pangakong alam niyang di rin niya matutupad. Alam mo, kasing lakas lang tayo ng mga batas na kumikilala sa atin. Gabing yon, hindi makatulog si Ellie. Ang mga pader ng kanyang maliit na bahay na dati ay komportable at pamilyar, biglang naging kakaiba ang dating. Napadpad siya sa dilaw na kwarto ng bisita, kwarto ni Nora, at tinitigan yung maliit na nightlight na hugis buwan. Sa tabi ng kama, nandun yung notepad na ginawa nila ng magkasama para isulat ni Nora ang mga nararamdaman niya. Binuklat ni Ellie yung notepad at nakita ang isang pahina na nakasulat gamit ang pink na Crayola. Takot na kasing sakit ng tiyan, pero pati na rin parang sumakit talaga utak niya. Isinara niya ang notepad at pinisil ang kanyang palad sa dibdib. 3 taon na ang lumipas para hindi na siya magising na umiiyak matapos ang aksidente ni Rebecca. Ang katahimikan ng walang laman na bahay dati siyang pinahirapan, pero nabago iyon ni Nora, hindi sa pamamagitan ng pag-alis ng sakit, kundi sa pagbibigay nito ng anyo, pagbibigay ng boses. Muli niyang natagpuan ang layunin, at ngayon ay nanganganib ito. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa salamin sa pasilyo. Ang babaeng tumitingin sa kanya ay nagbago. Wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi na ito basta walang laman, may paninindigan na siya. Kinabukasan, tumawag si Ellie kay Daniel Thompson. Bumisita si Rick Danvers sa ospital, sabi niya, matatag ang boses. Nagsasampa si Thomas Morgan ng custody. Napabuntong hininga si Daniel. Inaakala ko na, nawala siya ng mabuntis si Elizabeth. Hindi sumagot sa birth certificate, hindi nagbigay ng suporta, pero technically nakalista siya sa original na papeles. Hindi ba ibig sabihin nun may karapatan siya? Oo, pero kailangan niyang patunayan na kaya niya at committed siya. At kaya nating patunayan na para sa pinakamabuting kapakanan ni Nora. Kasama mo. At kung hindi natin kaya, mahinahon na tanong ni Ellie. Tapos lalaban tayo ng mas matindi, sabi ni Daniel. Pero Ellie, kailangan mong maghanda. Hindi ito magiging madali at hindi rin ito magiging mabilis. Tumingin si Ellie sa bintana papunta sa hardin kung saan nag-ani si Nora ng mga mansanas ilang araw lang ang nakalipas. Hindi ako natatakot sa hirap. Natatakot lang ako na mawala siya. Samantala, sa isang maliit na kapehan sa gilid ng Maplewood, nakaupo si Rick Danvers sa tapat ng isang lalaki na halatang tinudo na siya ng panahon tapos niluwa. May mga mata si Thomas Morgan na parang kay Elizabeth pero wala siyang kahit konting liwanag. Palaging kumikilos ang mga daliri niya, kumakatok sa ceramic cup sa harap niya. So, ano ba talaga ang chance ko? Tanong niya. May bahid ng pagdududa ang boses. Binuksan ni Rick ang folder. Ikaw ang legal na ama kaya may chance kang makapasok. Pero ang pagkawala mo, iyon ang magiging pangunahing laban nila. Napangisi si Thomas. Hindi pa ako handa. Ayaw ng nanay niya na makialam ako, sabi niya. Masyado raw akong gulo. At ganun ka ba? Tumingin si Thomas sa malayo. Sinusubukan kong magbagong buhay. Tapos namatay siya. Bigla na lang, inaasahan nilang marunong na akong maging tatay. Huminga si Rick.
Pwede nating gamitin yung kwento ng pagbabago. Hindi ka naman nakakulong ngayon. May trabaho ka na rin. Baka payagan ka ng korte na makakita ng bata ng may supervisor o baka mabigyan ka pa ng shared custody kung ipipilit mo. Pero hindi ako kilala ng bata. Hindi rin masyadong kilala ni anak si Ellie Graham. Napangiti ng mapait si Thomas. Siguro nga. Pero gusto siya ng bata. Isinara ni Rick ang folder. Hindi tungkol sa gusto ang custody battles. Tungkol ito sa batas. Kung gusto mo nito, bibigyan kita ng chance, pero dapat handa kang humarap sa korte ng isang hukom at sabihin, gusto ko itong bata na ito maging akin. Tahimik si Thomas ng matagal. Tapos sabi niya, siya na lang ang natira sa akin ni Elizabeth. Ngumiti si Rick. Sige, labanan tayo. Sa Pinerva Memory Care, tahimik na nakaupo si Nora sa tabi ng kanyang lola, nagbabasa ng malakas mula sa isang picture book. Ang mga mata ni Beatrice ay paiba-iba ang linaw at kalituhan. Sa isang pagkakataon, inabot niya ang isang marupok na kamay at inilagay sa ulo ni Nora. Ang aking Elizabeth, bulong niya. Hindi lola, itinama ni Nora, dahan-dahan. Ako to Nora, mabagal na kumurap si Beatrice. Lagi mong inaalagaan ang lahat. Bahagyang ngumiti si Nora habang hinahaplos pa rin ang mga salita sa pahinagamit ang mga daliri niya. Mula sa pintuan, tahimik na pinagmamasdan ni Ellie habang ang puso niya ay hati sa katahimikan ng sandali at sa unos na alam niyang papalapit sa likod ng mga pader. Gumagaling na si Nora pero delikado pa rin ang paggaling at malapit na nilang kailangang ipagtanggol ito. Nakaupo si Nora sa maliit na kwarto ng bisita sa ikatlong palapag ng ospital. Ang mga paa niya ay nakabitin sa gilid ng upuan. Mahigpit na yakap si Mr. Buttons sa kanyang dibdib, parang kalasag. Nakatingin siya sa pinto, pero hindi siya sigurado kung gusto niyang bumukas ito o manatiling sarado magpakailanman. Nakaupo si Ellie sa tabi niya, sapat lang ang lapit para magbigay ng aliw, pero hindi nakakairita. Ginugol ni Ellie ang umaga sa paghahanda kay Nora sa darating na mangyayari, kahit na wala namang tamang salita. Siya si Thomas, malumanay na sabi ni Ellie. Ama mong tunay, ibig sabihin, bahagi siya mo, tulad ng mga mata mo o mga pekas mo, siya. Sabi niya gusto niya akong makilala. Hindi masyadong nagsalita si Nora bilang tugon. Pero nasaan siya nung natakot ako? Ngayon, bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Pumasok ang isang matangkad na lalaki, bahagyang nakayuko ang mga balikat, parang hindi rin siya kumbinsidong nararapat siya doon. Naka-jeans siya at malinis ang flannel na damit, pero gasgas ang kaniyang mga boots at ilang linggo na siyang hindi nagpagupit ng buhok. Ang mga mata niya, halos kapareho ni Elizabeth, tumingin kay Nora na may halong pag-aatubili at guilt. Hi! Awkward niyang sabi, isang kamay ay kinakamot ang likod ng ulo. Ako nga pala. Thomas. Tinitigan siya ni Nora, walang ekspresyon sa mukha. Lumapit pa si Thomas ng isang hakbang, tapos huminto. Pwede mo akong tawaging Tom o kahit anong gusto mo, talaga. Pero wala pa ring sagot si Nora. Maingat na umubo si Ellie. Ayos lang yan, Nora. Sabihin mo lang ang nararamdaman mo. Lumingon si Nora kay Ellie. Pwede na ba tayong umalis? Nabawasan ang saya ni Tom sa mukha. Inabot ni Ellie ang kamay niya sa likod ni Nora. Pwede lang ba 5 minuto muna, mahal? Tapos pupunta na tayo para kunin ang applesauce mo. Nagatubili si Nora, tapos bahagyang tumango. Hindi niya tiningnan si Tom. Ulit. Umupo siya sa tapat niya, mga kamay niya nakapahinga sa pagitan ng mga tuhod. Siguro hindi mo na ako naaalala, sabi niya ng mahina. Hindi ako nandyan. Hindi nung kailangan ako. Kasalanan ko yon. Hindi gumalaw si Nora. Akala ko siguro ayaw ng nanay mo sa akin. Siguro sobra akong gulo para maging tatay. Akala ko may oras pa akong ayusin to. Naputol ang boses niya, pero pagkatapos ay nawala siya at hindi ko alam paano ayusin iyon. Tahimik pa rin, pero narinig ko tungkol sa'yo, tungkol sa ospital, at naisip ko, baka hindi pa huli ang lahat. Sa wakas, nagsalita si Nora. Dumating ka lang ngayon kasi nasira na lahat. Kumilat si Tom. Ha? Dumating ka na late na? Sabi niya. Nang marumi na ang bahay, nang sumakit ang tiyan ko, nang nakalimutan na ako ni Lola.
Hindi galit ang tono niya. Totoong-totoo lang ang sinabi niya. Medyo yumuko si Tom. Pasensya na, mahigpit niyang niyakap si Mr. Buttons. Hindi ko alam na gusto mo pala ng applesauce, sabi niya ng mahinahon, sinusubukang paglapitin sila. Ayaw ko nun nung bata pa ako. Tahimik si Nora. Tom. Tumingala siya pababa. Sige, gets ko na. Hindi ko sinasabi na gusto mo ako. Gusto ko lang makilala ka kung papayag ka. Tahimik ulit siya. Tapos, napakahiwaga ni Nora na nagtanong, anong kulay ng buhok ng nanay ko nung bata pa siya? Nagtingala si Tom, nagulat. Blonde, pero sobrang light, halos puti tuwing tag-init. Kumislap ang mga mata ni Nora. Ano ang paborito niyang hayop? Sea otters, sagot ni Tom. May poster siya nito sa kwarto niya. Sabi niya, magkahawak kamay daw sila habang natutulog para hindi sila maghiwalay. Tinitigan siya ni Nora sa unang pagkakataon. Totoo bang tiningnan? Matalino ang mga sea otter, sabi niya. Ngumiti si Tom ng mahina. Oo nga. Yung 5 minutong pagbisita, lumipas pa hanggang 10, tapos 15. Hindi masyadong nagsalita si Nora, pero hindi rin siya humiling na umalis. Nakikinig siya, maingat at tahimik, habang ikinukwento ni Tom yung maikling kwento tungkol sa pagkahulog ng nanay niya sa pool nung 12 anyos siya. Tapos bumangon at nagkunwaring sinasadya niya yon. Nang kumatok na ang nurse at pinaalalahanan sila sa oras, tumayo si Nora at nilakad papunta kay Ellie. Sa pintuan, lumingon siya pabalik. Tom, pwede kang bumalik, sabi niya ng mahina. Pero hindi kong magsisinungaling ka. Kumilat si Tom, tapos dahan-dahang tumango. Hindi ako magsisinungaling. Habang naglalakad sila sa pasilyo, napatingin si Ellie kay Nora. Kumusta ang pakiramdam mo? Nagsimangot si Nora. Parang hindi pa sure ang tiyan ko. Ang talino naman ng tiyan mo, sabi ni Ellie na may ngiti. Nang gabing iyon, pag-uwi nila umupo si Ellie sa kusina at binabasa ang mga dokumentong iniwan ni Daniel. May hearing sa custody 2 linggo mula ngayon. Mga pahayag, affidavit, inspeksyon sa bahay, yung mga ganong klase. Ang burokrasya na nagpatao sa mga tao bilang papel lang. Sobrang taas ng pusta. Kaya ba niyang makipagsabayan sa isang amang biological na sa wakas ay nagpakita ng malinis, may trabaho, at nagsisisi? Mas pinapahalagahan ba ng korte ang pagiging consistent kaysa dugo? Hindi niya alam. Ang alam niya, kailangan ni Nora ng oras, kaligtasan, at mga taong hindi lang gusto siya ngayon na siya ay sugatan at maliit. Naalala ni Ellie si Rebecca at kung paano pinag-uusapan ng anak niya ang pagiging ina balang araw. Pero ayoko gawin ito na parang checklist. Sabi niya dati, gusto kong maging ina para sa isang tao na parang pangako. Ganun ang pakiramdam ngayon. Hindi checklist, kundi pangako. Sa pasilyo ng ospital, nakatayo si Tom at pinagmamasdan sina Nora at Ellie sa likod ng salamin. Naglalaban-labang emosyon sa dibdib niya. Gusto niyang maging bahagi ng buhay nila. Pero sa unang pagkakataon, natanong niya kung karapat-dapat ba siya. Kinabukasan bago ang winter recital ng paaralan, abala ang Maplewood Elementary. May mga paper snowflakes na nakadikit sa mga bintana, amoy gym na. Bahagyang amoy tsokolate at excitement. Sa backstage naman, dapat si Nora ay naglalagay ng kanyang pakpak ng anghel. Pero nakaupo siya sa gilid ng kama ng nurse, nakayuko ang mga tuhod sa dibdib, maputla ang mukha. Makitid ulit ang tiyan ko, bulong niya. Yumuko si Ellie sa harap niya, tinanggal ang isang hibla ng buhok sa likod ng tenga. Matulis ba o parang kumakabog? Sandali siyang nag-isip si Nora. Parang may kulog. Tumingin si Mrs. Langley, ang nurse. Walang lagnat, walang pagsusuka, pero medyo mataas ang pulso niya. Baka nervyos lang, tumango si Ellie. Pero may kaba na unti-unting sumagi sa kanya parang malamig na tubig na dumadaloy sa likod. Nagsimula to kaninang umaga, bulong ni Nora. Sinubukan kong maging matapang. Anong iniisip mo nung nagsimula? Mahinang tanong ni Ellie. Ibaba ni Nora ang mga mata. Ang hukom. Ang mga tanong. Ilang araw na lang,
3 para maging eksakto, bago sila bumalik sa korte. Hindi na para sa pansamantalang solusyon. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang mawawala ang gavel. Permanenteng kustodiya. Nagsampa rin si Tom ng sariling petisyon para hindi siya kunin. Hindi away, kundi para mag-share ng custody, joint guardianship. Hindi alam ni Ellie kung ano ang mararamdaman niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam. Hindi naman nagtanong si Nora tungkol sa mga papeles, pero ramdam niya ito sa hangin. Parang pakiramdam ng mga ibon na paparating ang ulan. Skip na tayo sa recital, sabi ni Ellie habang nilalambot ang kamay niya sa likod ni Nora. Uuwi na tayo at magpapahinga habang umiinom ng tsaa. Pero nag-practice naman ako, bulong ni Nora. Alam ko, sweetheart. Pero ang katawan mo ang mas importante. Hindi sumalungat si Nora, kaya alam ni Ellie kung gaano kalakas ang bagyong nararamdaman niya sa loob. Nasa bahay, inihiga ni Ellie si Nora sa sopa, nilagyan ng kumot at heating pad. Masakit ang mukha ng bata, nakasikip ang labi habang dahan-dahang humihinga dahil sa sakit. Gumawa si Ellie ng mainit na peppermint tea, nagdala ng crackers at pinababa ang ilaw. Wala pa rin masyadong epekto. Nang 8:30 ng gabi, may kumatok sa pinto na ikinagulat nila pareho. Si Tom iyon, nakapwesto siya sa porch na may hawak na maliit na bag mula sa botika. Tinawagan ko ang school, sabi niya habang tinitingnan si Ellie. Sinabi ni Mrs. Langley na kailangan umuwi ng maaga si Nora. Akala ko baka kailangan ito. Pinalawak ni Ellie ang pinto nang hindi nagsasalita. Pumasok si Tom, tumingin kay Nora na nakahiga sa sopa. Hey, maliit na otter. Hindi sumagot si Nora. Bahagyang tumango siya. Pinanood ni Ellie si Tom na lumuhod sa tabi ng sopa, hawak ang gilid ng heating pad na parang mahalagang bagay. Mas malala ba kaysa dati? Muling tumango siya. Dinala ko yung tummy drops na sinabi ni Dr. Chen. Mahina niyang sabi. Yung nakakatulong sa tension cramps. Kinuha ni Ellie ang bag, tiningnan ang label. Nakalimutan daw niyang bilhin dati. 2. Nalingon si Nora sa mga porma, takot, at kung ano-ano pa. Kumirot ang loob niya sa guilt. Hindi siya kakain ng marami, bumulong siya. Hindi rin siya nakapagsalita. Lumingon si Tom kay Nora. Naalala mo ba yung mga sea otter na nakahiga sa likod nila habang natutulog? Kumilat si Nora. Sabi niya, ginagawa nila yon kasi minsan malakas ang alon pero hawak nila ang kamay ng isa't isa para hindi sila mawala. Inabot niya ang kanyang pinky. Tiningnan siya ni Nora, tapos dahan-dahang inabot ang sarili niyang pinky. Nagdikit ang kanilang mga pinky, parang marupok na lifeline. Sa susunod na 1 oras, nanatili si Tom, hindi lang basta ama na nagtatanggol, kundi isang tao na tumutulong para hindi masyadong masaktan ang bata. Kumuha siya ng maligamgam na tuwalya para sa mga paa ni Nora, dinalhan siya ng baso ng tubig at nagsabi ng mahinahong kwento tungkol sa isang batang raccoon na hirap matulog tuwing may bagyo at kung paano tinulungan siya ng mga kaibigan niya sa gubat na bilangin ang mga bituin. Umupo si Ellie sa silyang may sandalan, tahimik na nanonood. May something talagang tao sa lahat ng yon. Sa 9:45, naging pantay na ang hininga ni Nora. Tumulog na siya, bulong ni Ellie. Tumango si Tom. Aalis na ako. Lumapit siya patungo. Bukas na ang pinto pero huminto siya. Ellie, tumingin siya pataas. Hindi ko sinasadya na kunin siya sayo. Nilunok ni Ellie ang kanyang lalamunan. Alam ko, namimiss ko lahat. Bawat gasgas sa tuhod. Bawat kaarawan. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil doon. Kailangan niya ng taong mananatili, mahina na sabi ni Ellie. At ginawa ko. Nakikita ko yon. Pinapahalagahan ko yon nang higit pa sa kayang ipaliwanag. Nakatayo sila sa isang kakaibang katahimikan. Hindi sila kaalyado, hindi rin kaaway. Gusto ko lang ang pinakamabuti para sa kanya, sabi niya. Tumingin si Ellie sa natutulog na si Nora. Gusto ko rin. Nag-aatubili si Tom. Kaya, handa ka bang pag-usapan kung paano magiging shared custody kung payag ang judge? Hindi agad sumagot si Ellie. Tapos sa wakas, nakapag-usap sila kinabukasan ng umaga. Mas okay na si Nora. Hindi pa ganun kagaling,
pero sapat na para umupo at uminom ng applesauce. Namiss ba ako ng mga angel wings? Tanong niya na may bahagyang ngiti. Ngumiti si Ellie pabalik. Mukha silang medyo lumana kapag wala ka. Napatawa si Nora, tapos nanahimik. Nandito ba si Tom kagabi? Oo, sabi ni Ellie, tinulungan niya. Tumango si Nora. Naalala ko yung otter. Nagkatinginan sila ng sandali. Then softly. Kailangan ko bang pumili? Huminto sandali si Ellie. Kung ako pa rin ba yung dating ako nung nasa ospital, nag-pause si Ellie. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko, pareho pa rin ako sa loob. Pero siguro hindi na ako natatakot sa tiyan ko. Hinaplos ni Ellie ang noo niya. Matapang ang tiyan mo. Matapang din ako, bulong ni Nora habang unti-unting natutulog. Nang patayin ni Ellie ang ilaw, huminto siya sa pintuan. Ang malambot na liwanag ng buwan ay bumagsak sa kama ni Nora, nagpapaliwanag sa maliit na papel na uwak. Nasa tabi ng kanyang kama ito. Mula sa kabilang dulo ng bahay, tinawag ni Tom, "Meron ba tayong gatas para sa pancake bukas?" "Lagi naman," sagot ni Ellie, nakangiti. Dito sa Maplewood, paulit-ulit ang pagbabago ng panahon. Nahuhulog ang mga dahon. Dumadating ang niyebe. Namumulaklak ang mga bulaklak. Pero ito, ang di inaasahang maliit na pamilya na ito, na isinilang sa sakit at muling binuo ng tiyaga, ay matatag na. At sa kailaliman ng pusong minsang nasaktan, nagsimula ang bagong pakiramdam. Hindi takot, hindi sakit, kundi kaligayahan, tahimik, matatag, totoo, parang dagat. Mga otter na magkahawak kamay sa ilalim ng dagat, para walang lumutang palayo. Minsan, hindi kailangan ng perpektong pamilya para gumaling ang pusong sugatan. Kailangan lang ng tamang tao na dumating at manatili kapag pinakaimportante. At baka ang paggaling, hindi tungkol sa paglimot sa sakit, kundi paggawa ng espasyo para sa saya na manirahan kasama nito. Ngayong gabi, sa isang tahimik na bayan tulad ng Maplewood, may isang batang babae na mahimbing ang tulog. Hindi dahil perpekto ang mundo niya, kundi dahil sa wakas, alam niyang ligtas siya, nakikita, at sobra ang pagmamahal sa kanya. Ngayon, gusto kong tanungin ka nito. Naranasan mo na ba, nakilala mo na ba yung taong dumating sa buhay mo nang pinakakailangan mo siya? Naniniwala ka ba na ang pamilya ay yung mga pinipili natin, hindi lang yung mga kapamilya natin sa dugo? Gusto kong marinig ang mga kwento mo sa comments sa ibaba. Baka ang kwento mo yung kailangan basahin ng iba ngayon. At kung naantig ka ng kwentong ito, kung may naramdaman kang tahimik at totoo sa puso mo, paki-like na, i-share sa mga mahal mo, at mag-subscribe para sa iba pang mga kwento na totoo sa buhay, tumatagos sa puso, at nananatili sa isip. Matagal pa pagkatapos nilang magtapos. Kasi dito, bawat kwento ay parang kamay na inaabot para walang maiwanang nag-iisa.